Sa isang taniman ng pechay sa Pangasinan, hirap na makabawi sa puhunan ang ilang magsasaka dahil sa mahal ng diesel na ginagamit sa makinarya at patubig. Apektado yun kasi mahal ang krudo, tapos mura pa ang binta namin ng pitsay. Wala kaming kikitain, napasubo lang ako nagtanim. Dahil sa tumataas na gastos at mababang kita, mailan nang nagdadalawang isip kung magpapatuloy pa sa pagtatanim sa sunod ng panahon. Kung ang mapagbintahan lang namin dyan nakamura naman ng pitsay. Walang kikitain. Kaya siguro ito, napasubo lang ako. Baka pagkatapos nito, ayaw ko na. Hindi lamang sa gulay nararamdaman ang epekto, apektado rin ang poultry sector, kung saan tumataas ang gastos sa produksyon na kalaunan ay nakakaapekto sa presyo ng manok at iba pang pagkain. Lahat siyempre maapektuhan. Ultimo yung pagkain ng ng manok, halos lahat-lahat ng may epekto 'yun. Sa panahon ngayon. Sa sektor naman ng bigas, inaasahang tataas pa ang gastusin lalo na sa susunod na taniman o second cropping dahil sa patuloy na pagdedepende sa diesel para sa land preparation at patubig. Dagdag pa rito ang kakulangan sa irrigation sa ilang lugar sa Pangasinan. Lalo lang ngayon, papasok ang tag-init, kaya mas napipilitan ang magsasaka na gumamit ng fuel. Ang magiging epekto niyan, mataas ang palay, mataas din ang bigas sa market. Kawawa rin yung mga namimili ng bigas kasi mataas ang presyo ng bigas. Iyon ang magiging kuha niyan. Lahat epektado yan kasi wala tayong magagawa eh. Hindi natin kontrolado yung kuha ng langis ng kuha kasi wala tayong kuha. Source of ng langis. Sa huli, inaasahang mararamdaman ito ng mga mamimili dahil ang pagtaas ng gastos sa produksyon ay karaniwang nauuwi na mas mataas na presyo ng pagkain sa merkado. Sa gitna ng patuloy ng pagmahal ng langis, nanatiling hamon kung paano mapanatili ang sapat na abot-kayang supply ng pagkain sa bansa. Mariel Baez mula sa St. Louis University, nag-uulat para sa DZWT 540 Radyo Totoo.